Uy, ano to? Uy, Rob. Wala, balik tayo. Ha? Balik tayo, huwag mong pilit yan, hindi natin kita. Welcome to another video. Samahan nyo kami sa isang night ride to Kaibiyang Tunnel and we are taking riding to another level. This is the ride na maglilinger ata sa utak ko for a while and you'll see why. We'll show you what to expect pag nagpunta kayo doon ng gabi and what we experienced. So please stay until the end of the video and let me know if ba't nyo din siya gawin with your friends. Disclaimer lang, what you will hear are our own views, so please take them objectively. Also, if nagustuhan nyo itong ginawa namin, please hit the like button and subscribe na din. Thanks! Hindi ka na gumalaw? Video ba? Sorry. So guys, first time namin gagawin. First time ko rin to. Matagal na ako nagra-ride. Kaibiyang night ride. Panalangin nyo. Ano oras na? It's already 9:30. So alam nyo na, pag hindi nyo kami nasundan, sundan nyo na lang kami pa Kaibiyang. Malamang nasiraan kami. Pag Bye-bye. hindi nyo to nakita sa YouTube. Kaibiyang. Sure ba? Sure tayo? Sure tayo dyan. Nagbili na ako yung Yung laptop ko, pakidinig lahat ng browser. Huwag kayo maniniwala kung ano man makita niyo sa browser. Ito pala ang route namin and Shalbacoor ang starting point. Actually, dito pa lang sa baba, nag-uusap na kami if tama ba ang desisyon namin mag-night ride to Kaibiyang. It's a first for both of us kasi usually morning ride kami dito. Pero dahil matapang kami, pinanindigan din namin. At first, okay pa yung ride kasi meron pang mga ilaw sa kalsada. Pero as you go farther na, napapansin na namin, nag-iiba na yung paligid. Ganito pala ang posisyon namin ni Robbie pag kami dalawa nag-ride. Ako sa harap kasi baguhan pa lang, then siya yung nasa likod. Pero this time, first time niya mag-offer na siya mauna. Tingnan nyo naman kasi, pitch black talaga. If wala kang auxiliary lights, I don't know how you'll survive yung ganito kadilim. Medyo nahirapan din ako sa ilaw ko. Lumampas ako sa pakaliwa papunta sa tunnel. Limited yung abot ng tingin ko dahil hindi malawak yung MDL ko. Nag-stagger na lang kami kapag may chance para medyo lumawak at lumayo ang tingin ko. Dami din namin na-encounter. Putik, baha, lubak, at napakaraming aso sa kalsada. Buti na nga lang wala nag-amok at nagtawag ng kakampi. Sa ride na to, we were both holding back yung panic and takot by talking about anything that will make you forget na dalawa lang kayo sa lugar. Kung ano-ano na nga lang na pag-usapan namin, eto, pakinggan nyo. May posta na po ng kuryente! Naginaw na po dito. Thank you, Lord! Niniwalag ang buhay. Uy, ano to? Uy, Rob. Wala, balik tayo. Ha? Balik tayo, huwag mong pilit yan, hindi natin kita. O, timin hinigita. Eh, putik lang naman. Kotek ba, hindi ba sira kalsada? Hindi, putik lang. Tingnan mo. Diba? Okay, sige. Kala ko sira eh. Kinabahan ako dun. Ang layo na babalikan natin. Oh gosh, nakakatakot to. Mamaya, lubak na to. Yan, ganyan. Halimbawa, staggered tayo na ganyan ako kalapit. Nagagawa mo ng tignan yung harapan. Oo. Pero depende nga kung curve. Yan, di ko nakikita yan. Ayan, hindi. May limitation din ako. Pero kahit pa paano na kaya kong i-maximize yung view ko. Basta yung kaya niyang abutin ng ilaw, na-advance ko. Mas malayo kasi nga nga naman ng ilaw. Mas nakaliwanag ka nga, oh. Nasisila nga ako sa ilaw mo. Okay, sure tayo may dadaanan. Nanggaling sila dito. Kung walang daan, magsasabi yung mga Tibay mo, kuya. May kasama naman pala. Kasi kabisado rin naman nila, no? Kahit nga siguro mga lasing, makakauwi ng bahay. Diba yung lasing sa may Marilaki? Nakalimutan pa niyong nakiusap ka sa akin. Wala pa siya ilaw na, no? Bulb. Oo. Tapos ang bilis pa niya. Correct. Kung kamay kang bumangking, oo. Kaya lang, ang problem ko doon, Gumagewang siya. oo, ang problem ko doon is,
public road, ikaw lang nakakaalam. Paano yung ibang public na hindi kabisado ang kalsada? Eh, biglang susulpot yun sa curb mo. Siguro sa dami na nga lang din ang beses na dumaan sila doon na alam na nila kung kailan liliko. Alam niya, oo, totoo yun. Gamay na gamay nila. Oh, lumak. Ay, ako po. Mag-ano ka, Rob? Pag may manhole, yung gumaganon ka rin. Yes. I do. Oo. Parang dun sa mga kasunod. Akala mo nga dahil babae lang ako, kaya ginagawa nila. Ang dami ko nainitan. Hindi. Parang ano yun, parang. Actually, kasama sa basic yun. Kasama sa basic signal. Eh, paano kung talagang lubak yung buong kalsada bigla? Yan, ganyan nga. Ganyan ba yan? Hindi, totoo yun. Oo, halimbawa napadaan ka ng bigla, ikaw yung lead, nauna ka. Oh my God, Tapos biglang lubak pala both sides. Parang lubak yung buong kalsada. Hindi ka dapat tumakbo mabilis. So talagang gaganon, bubuka ka. Tuturo mo yung dalawang side. Ano ka joke time yun? Totoo yun. Kasi kung isang side lang ituturo mo, hindi, ang akala niya okay yung kabilang side. Yung ending, disgrasya pa. So talagang both sides ang ituturo mo. Wala pa ako sa level na kaya ko nung alisin ang paa ko sa Yung mga parte ng motor ko. Yung mga maalis ang mata mo eh. Huwag tayo magpanggap. Wala namang madidisgrasya kung hindi ko siya gawin, di ba? Another usual na dinadaanan namin dito is yung East-West Road sa may Bulihan Bridge. Here's a video na ginawa namin during a morning ride kung saan doon kami dumaan. Pero this time, diniretso na lang namin hanggang Tuy, then Tagaytay na Cebu Highway. Ingat lang kasi malawak yung daan and may mga truck at bus din. Make sure well-lighted ang motor nyo and wear a reflectorized vest or strap for added visibility na rin. Namatay na yung battery before kami umabot sa kakainan namin. Napili namin ang Mr. Pares dahil nakita namin na nag-open sila ng branch sa Tagaytay. We ordered yung classic Pares and fried chicken. Unlimited pala yung sabaw and rice nila. Malaki yung space nila sa loob and parking too. Okay yung place. Go and try. Guys, hindi recommended for 2, recommended for 5 and up, pero try nyo. Cavite, Naik, Maragondon, Calbiang, Nasugbu, Tagaytay. Nakakatakot, pero ang sarap. Tapat niya ang mga bandang November. Para zero visibility. Yung magtatakutan kayo kung meron bang susulpot na buhay o patay. Di ba? Doon tayo, go tayo guys, try nyo. Pero I don't advise ng 2 or 3 kasi if in case magka-problema kayo sa kalsada, as in wala kayong makahinga ng tulong kundi aso o baka. Kailangan mga minimum ng 5 para at least merong may iwang kasama na naghihintay ng LTN. Naghihintay ng kausap yung masisiraan. Yung kung pwedeng kumuha ng rescue. Huwag niyong gagawin itong ginawa. Mga professional lang gumagawa. Pero pag kaya nito, go up. 5 and more. Guys, shout out nga pala sa grupo ko. Old but not that old. Mike, Daisy, Mami Rosel, Crazy. I challenge you. Mickey Llorca na once in a blue moon kapag meron lang lunar eclipse na masama, shout out na rin kita. Mike, try natin to. Kaibiyang na, pero kasi siguradin mong wala ka sakit sa puso ha. Kasi malapit na ako atakihin eh. Buyers! I hope nagustuhan nyo tong video na to. Again, if umabot kayo dito sa dulo, thank you so much for watching. See you sa next ride and ride safe always!